Tuwing pasukan, pero problema ng mga magulang ang pangmatrikula sa kanilang mga anak sa private school. Kaya ang solusyon ng iba, ilipat ang mga anak sa public school na hindi naman daw dapat ikahiya at masamain. Narito ang report. Pasukan na naman at tulad ng ibang mga magulang, ang nakilala naming inang si Stephanie na may problema na sa pag-enroll sa kanyang 5 anak. Sa private school, ang bawat isa pumapatak na 67,000. So, malaki-laki siya. Mag-isa niya kasing tinataguyod ang pag-aaral ng mga bata. Kada buwan daw kung magbayad si Stephanie sa eskwelahan. Kaya naman kinakaya ng kanyang sweldo bilang call center agent ang malaking gastusin sa private school. Yun nga lang, ang sanay pambayad niya ngayong pasukan, napunta sa gamutan ng panganay niyang anak na naaksidente habang nakasakay sa motorsiklo. Grabe kasi yung nangyari na aksidente sa kanila. Almost a month siya na naka-confine sa hospital. Malaki-laki yung nagastos namin. Ang 11 taong gulang na si Andre, may plano na raw kung paano sasalubungin ang pagbabalik eskwela. Kailangan ko lang po talaga maging friendly. Gawin ko po silang friends. Ayaw ko rin po kasi tumigil. At ayaw ko rin po mahirapan si mama. Bayad po ng bayad sa akin. Ayon sa tala ng Department of Education o DepEd, umabot sa mahigit 50,000 estudyante ang lumipat mula sa private school papuntang public school nito lamang nakaraang school year. Nalikom nating mga dahilan kung bakit sila nagtatransfer. Unang-una, yung hindi nakakabayad, kaya nililipat nila. Kung tutuusin ayon sa DepEd, hindi naman daw malaking issue ang paglipat ng mga mag-aaral mula sa pribado papuntang pampublikong paaralan dahil gumagamit naman ng mga ito ng parehas na curriculum sa pagtuturo. Meron lang ng perception ang ating kababayan na mas maganda yung sa private schools, no? Pero kung titingnan natin din yung resulta ng mga national achievement tests at ikukumpara natin yung resulta, medyo mas maganda naman yung sa public schools natin compared to most private schools. Ang ganitong aksyon, posible rin daw nakapagpapababa ng bilang ng mga dropout. Sa elementary nga lang, umabot daw sa 3% ang ibinaba ng dropout rate mula noong 2010 hanggang 2015. Nawa sa darating na pasukan, mas maraming kabataan ang magbalik sa paaralan at muling makagawa ng hakbang para sa magandang kinabukasan.